Okay, mga kapartners, nandito po tayo sa part 2 ng ating provide help. Kung inyong maalala, kanina nag-provide help tayo. Nag-request tayo to provide help. Then, ngayon, makikita natin sa ating personal office, meron ng mga buttons dito. Makikita natin for execution, remains 36 hours. So, dapat mabigyan natin ng assistance itong si Park LC, Warner Ellen, kasi nag-request tayo na mag-provide tayo ng assistance. So, nakalagay dito, you have to make payment, request to provide help with the order number. Okay. So, anong gagawin natin? So, ang unang gagawin natin is i-click natin itong details. Sundan nyo lang ako. So, ito yung part 2 natin sa pag-provide ng help. Okay. So, yan yung order number niya. Then, dito, makikita natin, member of the MMM has requested assistance in the amount of $4. $4 yan siya. Ito yung amount niya sa BTC. 0.01, no? Point yan siya, kama kasi yung nakalagay. So, tandaan natin, dapat papalitan natin ng point yan. No? 0.01054528 BTC, no? Bitcoin. Okay, so tatandaan nyo itong amount na ito, itong figure na ito. Itong hinighlight ko. Okay, kasi kailangan natin mamaya yan sa susunod na steps. No? Ang kasunod na tatandaan natin sa pag-provide ng help is ito. Itong kanyang Bitcoin wallet address. Ang owner nito, ang bibigyan natin ng assistance, ito ang recipient, nakalagay dito sa details. Makikita naman ninyo. So, recipient natin is si Park LC. May number siya dyan. Yan. Okay? So, pag nakuha na natin yung mga data na yan, so, nandito siya. Okay? I-scroll ko lang pababa. So, meron siyang nakalagay. Basahin ninyo. Attention. Sender has to provide help in the amount assigned. Kung magkano yung amount. So, since gagamit tayo ng Bitcoin, ito yung Bitcoin amount. Okay? Then, ano pa ba? In case of cash transfer or personal card use, one not linked to the system, commissions are paid by sender in case of transfer made. Form a system account. From siguro yan. Medyo may typographical error yung ating details. Commissions are paid by the system. You will have to show commissions amount in appropriate field. So, in case order was not completed on, mayroon siyang time. Tandaan nyo yung time kasi may 36 hours lang yata ang binigay na palugit sa atin para ma-provide natin ng assistance. Okay? So, your account will be blocked, no? Maaring ma-block. So, dapat always ninyo titingnan yung inyong personal office pag nag-request na kayo ng mag-provide ng help. Kasi, once na may nag-request ng assistance at hindi natin nabigyan yan, so, maaring maapektuhan yung ating account. Okay? Kasi, parang lalabas na hindi tayo seryoso. No? Okay. So, you will not be able to use the system. So, maaring ma-block ka sa system ng MMM. Okay. So, take note nyo yan. Napaka-importante yan. Your order would be given redirected to another participant. So, dahil nag-request ka at hindi mo na sunod yung ni-request mo na mag-provide ka ng help, maghahanap ang system ng ibang tutulong dyan sa mga taong yan. Okay, so nandito meron siyang I consent to make payment. Ito yung napaka-importante, no? I completed this payment. Okay, wag nyo po muna itong i-click, no? Wag nyo muna siyang i-click dahil kailangan i-transfer muna natin sa kanya yung Bitcoin. Okay? So, once hindi pa yan na-complete,
dapat proceed muna tayo dito sa ating blockchain account. Okay? So, naka-ready na yung blockchain account ko, yung tab niya. Okay? So, i-click nyo lang yan. So, naka-login ka na dyan dapat. Then, ang gagawin mo dyan is copy mo yung Bitcoin wallet address niya. So, gagamitan ko ng shortcut sa keyboard, Control C. Then, i-click nyo lang dito. So, nag-log out siya. Login ko ulit. Okay. So, click nyo lang send money. Then, dito nyo i-paste. Right click, paste. Okay. Yan yung wallet address ng papadalhan natin. Okay. Yung amount, balik kayo dito. I-copy nyo ito. BTC amount. Control C. Paste natin dito. Okay. So, mapapansin ninyo, NaN, no? None ang nakalagay. Bakit? Kasi may error. No? So, dapat yung comma, palitan natin ng point. Yan. So, yan yung amount niya sa Bitcoin. Okay. Click lang natin. Nakaset na yung Bitcoin wallet address niya plus yung BTC amount. Then, click natin send payment. Okay. Yun. Tumunog na. No? Ganun kabilis ang Bitcoin transaction. So, ang gagawin ninyo dyan, pag na-complete na yung payment ninyo, punta lang kayo sa My Transaction. Yan. Okay? So, unconfirmed transaction. Okay? Nakalagay pa unconfirmed, pero maya-maya ma-confirm na yan. Okay? So, okay lang yan. Kasi once na-process na, nandun na yan sa recipient. No? So, pwede natin i-click ito. Yan. Address. Okay. So, ito yung ating kailangan nating i-screenshot, no? So, para mag-screenshot, kasi kailangan nating i-attach yan, click lang natin sa keyboard natin. Tuturuan ko kayo, baka hindi pa yung iba marunong mag-screenshot. Sa keyboard ninyo, i-click nyo lang yung print screen, no? Katabi yan palagi ng scroll lock. No? Basta halapin nyo lang sa taas banda ng inyong keyboard, print screen. Okay. Then, punta kayo sa Paint. Okay, MS Paint. Then, paste. Yan. So, nandyan na yung screenshot natin. No? Kasi kailangan natin yan i-attach doon sa details ng pinadalhan natin. Okay, select. Pwede nyong i-crop. Paano mag-crop? So, i-select mo lang yung square tools. Selection tools. Then, crop. Okay? So, na-crop na siya. Punta ka sa file, save as. Pwede mong i-save as JPEG format or PNG. Okay. Ikaw na maglagay ng file name. My PH or my provide assistance. My PH. Okay. Save. Tatandaan mo lang yung my MMM PH provide help. Okay? Save. Yun, na-save na. So, pwede mo nang i-close. Tandaan mo kung saan mo sinave. Then, balik na tayo dito sa dashboard natin. Okay, since napadalan mo na siya, i-click mo na yung I completed this payment. Okay. So, yan yung date ngayon. Then, i-click mo lang yung browse file. Okay. So,
mmmmph. So yan, my mmmmph. Yan yung file name kanina. Then hintayin mo lang mag-load siya, ma-upload niya. Okay. So nandyan na yung image attachment natin. Then pwede nyo i-fill up ito. Payment completed. Okay, payment completed. So kahit anong notes dyan ilagay nyo. Then click next. Okay. So there's in there. So meron mga notes dyan. Okay, click nyo lang next. Okay. So nandyan na. Okay, so nag-provide tayo ng assistance kay Park LC. Hindi natin yan kilala, no? Then kung inyong mapansin itong check dito, yung green niya na fill na siya ng green na half, no? Yung half niya is kulay gray. Okay? Meaning kailangan pang i-confirm ito nung recipient kung na-receive niya na yung Bitcoin na pinadala. So hintayin nyo lang yan ma-confirm. Okay? So pag na-confirm niya na yan, next time kayo naman ang pwedeng mag-request ng assistance. Pwede natin yan i-check dito sa ating Mabro. Okay, yun. So wala pa siya, wala pang confirmation. So pagka kinonfirm niya yon, magkakaroon dyan ng confirm. Makikita natin unconfirmed pa lahat. Okay, so dashboard. So ganun lang ang part 2 ng ating pag-provide ng assistance. So meron pa siyang mga ipoprovide. So the same lang ang gagawin, no? Kung kasi ito marami siyang request ng provide assistance. Okay? So hanggang dyan na lang. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na tutorial.